Gusto mo ng gaming phone na smooth sa ML, CODM at Genshin pero ayaw mong gumastos ng 20k pataas. Akala mo kailangan ng flagship para ma-enjoy ang 120fps at stable performance sa high settings. Pero paano kung may mga phones ngayon na under 17k na kayang mag-deliver ng 800k hanggang 2 million Antutu score? At hindi lang pang gaming kundi pang long-term daily use din. Real talk muna tayo, nasa 11,499 hanggang 16,499 pesos ang mga phones na pag-uusapan natin. Ibig sabihin, mid-range to upper mid-range gaming tier ito. Hindi na ito entry level na compromise sa performance, pero hindi rin to full flagship na 40k pataas. Dito ka sa sweet spot kung saan gusto mo ng performance na kayang tumagal ng 2 to 4 years. Lalo na karamihan dito Android 15 at may software support. Kaya ang goal natin dito, hindi lang alamin kung alin ang pinakamalakas, kundi alin ang pinakasulit base sa presyo, usage at long-term value. Unahin natin ang Poco X7 Pro sa sale price na 11,999. Unang Pro nito, Dimensity 8400 Ultra na may 1.5 million Antutu score. Sa real usage, ibig sabihin nito, kaya niya ang heavy titles like Genshin Impact at high settings na stable. Kaya rin ang 90 to 120 FPS games kung supported. Hindi ka mag-aalala sa lag pag may sabay na notifications, screen recording at background apps kasi 8GB RAM plus UFS 4.0 storage siya. Pangalawang Pro, 6,000 mAh battery with 90 watts charging. Sa gaming session na 2 hanggang 3 oras, tuloy-tuloy, hindi ka agad babaksak sa 20%. At pag lobat ka, hindi ka naman maghihintay ng 1 oras bago makabalik sa laro. Pangatlong Pro, naka IP68 at Gorilla Glass 7i plus 3,200 nits display. Hindi lang gaming machine, daily driver din siya. Pwede sa outdoor use, malinaw kahit tirik ang araw at may konting peace of mind sa tubig at alikabok. Sa cons naman, una may pre-installed apps or bloatware na hindi lahat kailangan. Oo, pwede mo naman i-uninstall yung iba pero may mga system apps na hindi mo talaga matatanggal. So kung gusto mo ng malinis na software experience, medyo minus point siya dito lalo na kung sensitive ka sa storage at clutter sa UI. Pangalawa, camera is decent pero hindi flagship level. 50 megapixel with OIS, okay sa social media pero hindi ito yung camera focus device. Workflow wise, kung ikaw ay gamer na may trabaho sa umaga, magagamit mo siya buong araw. Social media, video streaming na may Dolby Vision tapos gaming sa gabi. Hindi ka din magdadala ng power bank lagi kasi nga 6,000 mAh na. Yung long-term value niya mataas kasi Android 15 na at may solid performance headroom. Plus, isa rin tong phone na to sa may mga consistent OS updates. Target user nito ay gamer na gusto ng mataas na FPS under 12k at ayaw mag-compromise sa battery at durability. Skip mo to kung mas priority mo camera photography o gusto mo ng ultra premium build. Next, Poco M8 Pro 5G sa 11,499. Again, sale price lagi ang binabanggit natin dahil yan ang madalas na presyo niyan sa online. Unang Pro, Snapdragon 7S Gen 4 na may almost 800k score. Sa presyo niya, okay na to for medium to high settings sa most games. Hindi siya 120 FPS monster pero stable sa 60 FPS sa karamihan ng titles. Pangalawang Pro, 6,500 mAh battery with 100 watts charging. Ito na ang pinakamalaking battery sa lineup. Sa long gaming sessions, mas matagal bago ka mag-charge. Pangatlong Pro, display, 6.83 inch 1.5K AMOLED na may 3,200 nits peak, HDR10+, Dolby Vision at Gorilla Glass Victus 2. Kaya sa media consumption, panalo to sa presyo niya. Sa cons, una malaking gap ang 800,000 kumpara sa 1.5 million ng X7 Pro kahit 500 pesos lang ang difference. Kaya dito ka mag-iisip kung magdadagdag ka na lang ba. Pangalawa, UFS 2.2 storage. Sa long term, mas mabagal ito kumpara sa UFS 4.0 ng iba sa list. Workflow wise, kung casual gamer ka na mas maraming screen time sa TikTok, YouTube at Netflix tapos 1 to 2 hours gaming lang sa gabi, pwede na to. Malaki ang screen, matagal ang battery at mabilis ang charging. Hindi ito para sa competitive high FPS grinding pero for balanced daily use, solid. Target user nito ay student or budget gamer na gusto ng malaking screen at malaking battery under 12k. Skip mo to kung ang priority mo ay max graphics at future-proof gaming performance.
Pangatlo sa listahan ay ang Tecno Pova 7 Ultra 5G sa 13,100. Unang Pro, Dimensity 8350 Ultimate with 1.4 million score. So nasa gitna siya ng X7 Pro at F7 sa performance tier. Kaya ang high settings gaming na stable. At may 12GB LPDDR5X RAM plus UFS 4.0 storage. Pangalawang Pro, 6,000 mAh battery with 70 watts wired at 30 watts wireless plus bypass charging. Ang bypass charging ay mahalaga sa gamer. Pag naka-plug ka habang naglalaro, diretso sa board ang power imbis na dumaan sa battery. Kaya mas less ang heat at less battery wear. Pangatlong Pro, 144Hz 1.5K AMOLED with 4,500 nits brightness. Smooth sa scrolling at gaming at malinaw kahit outdoor. Cons naman, una, hindi ganun ka-consistent ang software at OS updates. Hindi pa din ganun ka-clear kung gaano kadalas ang security patches. So kung importante sa'yo ang long-term support at stable na update cycle, medyo question mark pa siya dito. Pangalawa, camera is okay pero hindi stand out. 108 megapixel na may Samsung sensor. Good ito for daylight pero hindi ito photography focus device. Workflow-wise, kung heavy gamer ka na naglalaro habang naka-charge, malaking bagay ang bypass charging at wireless charging. Ang target user ay gamer na gusto ng 1.4 million performance tier with extra gaming features at 12GB RAM under 14K. Skip mo to kung gusto mo pa ng mas mataas na raw performance tulad ng 1.5 million or 2 million tier. Fourth, ang Infinix GT30 Pro sa 15,224. Unang Pro, same, 1.4 million score pero may 12GB RAM at 512GB UFS 4.0 storage. Sa long-term ownership, hindi ka agad mapupuno sa games. Pangalawang Pro, may shoulder triggers at JBL tuned stereo speakers. Kaya sa competitive shooter, may extra physical input ka for aiming at shooting. Pangatlong Pro, 144Hz display at may 30 watts wireless at bypass charging din. Sa cons naman, isa pa pagdating sa software support, medyo similar sa experience ng ibang brand like Tecno. Hindi rin ganun ka-consistent ang OS updates. So kung priority mo ang long-term updates at security patches for 3 to 4 years, kailangan mo talagang i-consider to bago mag-decide. Pangalawa, 5,500 mAh lang ang battery, mas mababa kaysa sa iba sa list. Ganon din sa charging, 45 watts lang kumpara sa 70, 90 at 100 watts ng iba. Workflow-wise, ito ang mas gamer aesthetic at feature-heavy option. Kung madalas ka mag-FPS at gusto mo ng physical trigger, mas immersive ang experience dito. Pero kailangan mong tanggapin na mas mahal siya kahit same performance tier ng Pova 7 Ultra. Target user nito ay competitive gamer na gusto ng extra control at malaking storage. Skip mo to kung casual gamer ka lang at hindi mo magagamit ang triggers. Last, ang Poco F7 sa 16,499 pesos. Unang Pro, Snapdragon 8S Gen 4 with 2 million score. Ito na ang pinakamataas sa list. Sa real usage, kaya niya ang ultra settings. Mas stable din ang frame rates at mas may headroom for future games. Pangalawang Pro, 6,500 mAh battery with 90 watts charging. Pangatlong Pro, IP68, Dolby Vision, HDR10+, high-res audio at 3,200 nits display. Daily driver plus gaming powerhouse. Sa cons, una, siya yung pinakamahal sa list. 16,499 siya. Pangalawa, dahil nga Poco, meron siyang bloatware pero pwede mo naman i-uninstall. Workflow-wise, kung gusto mo ng phone na hindi mo iisipin mag-upgrade for 3 to 4 years pagdating sa performance, ito na yung may pinakamalaking buffer. Kaya sa multitasking, video editing, gaming at daily apps, may extra power ka na hindi agad ma-outdated. Okay, performance context tayo. Yung 800,000 Antutu score, kaya ang medium to high gaming ngayon pero mas limited ang future headroom. 1.4 million to 1.5 million tier, yan ang sweet spot for 2026 gaming. Ibig sabihin, mai-enjoy mo na din dyan yung mga heavy titles. 2 million tier na sa upper mid-range na yan at mas future-proof. Kaya kung under 12K ang budget mo at kaya mong dagdagan ng 500 pesos, mas sulit ang X7 Pro kaysa sa M8 Pro for gaming. Kung gusto mo ng balanced gaming features with 12GB RAM at bypass charging under 14K, Pova 7 Ultra ang pinaka-balance. Kung competitive FPS gamer ka na gusto ng triggers at malaking storage, GT30 Pro ang logical choice. Kung gusto mo ng pinakamataas na performance at future-proof under 17K, F7 ang may pinakamalaking headroom. Walang perfect dito. Ang tanong lagi, ano ang priority mo at magkano ang budget mo? Comment mo ngayon kung alin sa lima ang pinakapasok sa budget at usage mo at kung may gusto ka pang isama sa next decision guide. Nasa description ng links para ma-check ang current price
at promos. At kung nakatulong ito sa pag-decide, like, share at mag-subscribe para mas marami pa tayong gaming plus daily use breakdown tulad nito.